Handa raw samahan ni Senador Bato de la Rosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Buong araw hinanap si de la Rosa kahapon pero giit niya ngayon, hindi siya nagtatago. Saksi si Darlene Cai. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground. Nang ilunsad ng nooy Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang gera kontra droga, ang pangunahing tagapagpatupad nito, ang kanyang unang PNP chief at ngayon senador na si Ronald Bato de la Rosa. Kaya nang mag-imbestiga ng International Criminal Court sa War on Drugs kung saan libo-libo ang namatay, dawit din si de la Rosa. Ngayong pinaaresto na ng ICC si dating Pangulong Duterte, si de la Rosa naghahanda na. Sabi niya sa isang Facebook post, kung nasubukan na lahat ng legal remedy pero hindi pa rin umubra, ayaw niyang mahirapan ang kanyang pamilya. Handa raw si de la Rosa na samahan ng dating Pangulo para raw maalagaan niya ito. Pagpaparest ako pag may arrest warrant na, paano ko entertainin nila doon kung wala ko sarado pares, hindi ko mapasukin doon. Kung meron, din ready ako. Nasa Mindanao raw ngayon si de la Rosa na nagpaliwanag kung bakit hindi siya makontak kahapon sa gitna ng pag-aresto kay Duterte. Nagkampanya ako sa mga bundok-bundok ng Surigao at Tagusan. Pinatay ko ang phone ko dahil busy kami doon sa pag-asikaso ng aming petition. Kasi kung dami tumatawag, mahirapan kami. Hinahabol namin yung petition namin eh. Sabi ni de la Rosa, siya raw ang naatasang mag-asikaso sa petisyong humihiling ng TRO mula sa Korte Suprema dahil natunugan na raw nila ang paglabas ng arrest warrant ng ICC. Yeah, I've been expecting it already dahil kahit pa paano meron man tayong sariling intel din. Kung sa the day na nasa Hong Kong kami, madaling araw yung flight ko dapat, hindi ko na tinuloy dahil nakatanggap ako ng info na yun nga, may warrant na kami. Sabi ko, hindi na ko tutuloy para saksasuhin ko. Kaya yung cellphone ko, inoff ko dahil dami tumatawag. Ngayong matagumpay ng naisilbiyang arrest warrant, hindi na itago ni de la Rosa ang sama ng loob laban kay Pangulong Bongbong Marcos na nangako raw noon sa kanila na hindi makikipagtulungan sa ICC. Feeling betrayed. Betrayal to the max. Very vivid pa sa aking memory. When he told me, nung nag-usap kami sa Malacanang, na never siyang mag-cooperate sa ICC. Talagang sinabi niya sa akin, hindi ako mag-cooperate sa ICC dahil after ninyo, baka kami na naman. Sa pahayag kagabi ng Pangulo, sinabi niyang hindi raw tumulong sa ICC ang gobyerno at sumunod lang sa obligasyon nito sa Interpol. Pero hindi kumbinsido rito si de la Rosa. That's a very flimsy alibi that only goes to show that talaga sila interesado na i-commit si President Duterte doon sa ICC. President ka ng Pilipinas, kaya mo naman sabihin na you can reject. Masyado silang atat-atat. Huwag na nyo gawing excuse yung Interpol na yan. Napakababaw yan, napakababaw. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng palasyo ukol dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Cai, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.